Okay, good afternoon po sa inyong lahat at sa hapon na ito meron po tayong topic na tatalakayin. Sabi dito ni Giovanni, ano to? Brojando Idol. Ako unta ni iribat kay giakusahan na putaan ni mga sulpot na kita daw ni hehe. Ko pakahata ka og argumento ani. Sana ano to, ano kaya to, no? Revelation 17:9, kailangan dito ang pangunawa, karunungan, 7 ulo ay ang 7 burol na kinaupuan ng babae. Gamitin mong Google Maps call para dili ka mawala. Okay. 7 burol daw, 7 burol. Okay, bakit ang Roma lang ba merong 7 hills? Ay nako. Okay, so atin tong gawa ng ano bro, ng episode bro. Okay no, siguro bukas siguro ating gawan to ng episode. Okay? At ating alamin yung mga ebidensya nandito. Sa ngayon, meron po tayo tatalakayin na isang issue galing kay Bacalares, no? Kung saan is meron na naman siyang actually nireport sa akin ni Ninyo Gaton. Kaya ito ay gawa natin ng episode. Okay, so sa ngayon, ito na po, i-play ko na po yung ating episode sa araw na ito. At yun ay ang panluloko ni Chris Bacalares. merong dumating sa akin, may dumating sa akin na isang report na bate pa rito, nagpost si Bacalares sa kanyang Facebook account ng ganito. Pakita ko sa inyo ang post ni Bacalares. Okay. Ang sabi niya, mauni ang proof nga dapat ang CFD dili magsalig sa mga history. Straight to the point. Aron maoy mo interpret sa Bible kay dili na inspired book. O daghan sa mga writer adunay mga biases sa ila gipang sulat. Sabi niya, Tagalogin natin. Ito ang pruweba na dapat ang mga CFD huwag magbatay sa mga history. Dahil na siyang mag-i-interpret sa Biblia kasi hindi yan mga inspired book. At marami sa mga writer may mga biases sa kanilang pinagsusulat. Ngayon, ginamit niya yan. Alamin naman natin kung ano ba ang tinutukoy sa naturang aklat. Kung ito ba'y tumutukoy sa the Church, Catholic Church founded by Christ. Yan ang gusto niyang biggibain na huwag tayong maniwala sa mga referensya na nagsasabing the Roman Catholic Church was founded by Jesus Christ. Yan ang dahil kaya ginigiba ang history. Sana mga Sabadista, itigil nyo na ang paggamit nyo ng history. Lalong-lalo na si Bacalares, kung ganyan pala ang kanyang pag-interpret sa mga history, tumigil na kayong lahat mga Sabadistang gumamit ng history. Pero ibubuking natin ang panluloko ni Chris Bacalares at thank you kay Ninyo Gaton na siyang nag-send sa akin ng kaalaman na ito. Ibubuking natin sa hapon na ito ang panluloko ng pastor na si Bacalares ng Seventh-day Adventist. Okay, narito po yung yung pinakita ni Bacalares sa kanyang Facebook account na kinuha niya sa aklat na The Church Can Handle the Truth. Pinutol na naman niya, no? Ito talaga manluloko talaga itong itong pastor na ito. Basta pastor talaga manluloko. Ayun, ano sabi dito? Tingnan niyo pinutol niya. Bakit yang parte lang ng page ang ipinakita niya? Kasi lolokohin tayo. Tayo mga Katoliko kasi, pag tayo gumamit ng Catholic Church founded by Christ, tayo ay gumagamit ng mga encyclopedia, world history, para i-prove na ang Catholic Church was founded by Jesus Christ.
At si Bacalares naman ay malaki ang pagtutol sa paggamit natin ng history, kaya gusto niya gibain ang paggamit natin ng history, gigibain niya yung mga history. So, may ng mga issue, hindi naman related talaga doon. Tingnan ninyo ha, ito pinakita niya. Sabi daw ni Samuel Butler, 1835 to 1902, once wrote, God cannot alter the past, historians can. Fake news and fake history are flooding the social media in the Philippines. Powerful personalities have exerted efforts to revise and distort history. Ang tanong, bakit hindi pinakita ni Bacalares ang karugtong? Straight to the point. Kasi panloloko naman ang ginagawa niya. Lolokohin na naman tayo. Ang tanong, anong history ang tinutukoy dyan? Yun bang Catholic Church founded by Christ? Straight to the Tingnan point. natin kung anong tinutukoy dyan na ni-revise ang Philippines history. Tingnan natin ha. Ano nakalagay dyan? Ating silipin muna, ating silipin. Ano ang tinutukoy dyan? Eto. Ayan, ito yung aklat, no? The church can handle the truth, mercy, healing of historical wounds. Ayan, by Jose Mario Bautista Maximiano. Ano nakalagay dito? Ayan, pinost niya eh. Na natin nga, kung Catholic Church founded by Christ ba ang tinutukoy? Sinungaling talaga ang pastor na yan. God cannot alter the past. Historians can. Sabi ni Samuel Butler, once wrote, God cannot alter the past, historians can. Ano sabi? Fake news and fake history are flooding the social media. In the Philippines, powerful personalities have exerted, sa Pilipinas ang tinutukoy have exerted efforts to revise and distort history regarding the dictatorship of Ferdinand Marcos Straight to the point. and martial law. Straight to the point. Yun ba'y tumutukoy sa Catholic Church founded by Christ? Lelang mong pastor ka. No? Ito talaga. Ba't ba ang ginagawa nitong si Bacalares? Pagliligaw. Iniiba. Kukuha ng phrase, puputulin, tapos ang explanation, contradict sa sinasabi ng sentido ng naturang aklat. Straight to the point. Palibhasa kasi pastor eh. Normal yun. Dahil ang intention ng pastor, dumami ang mga Katoliko na lumipat sa kanila, kaya lolokohin tayo. Straight to the point. Ngayon, ito naman tayo ngayon sa sa karugtong sa kanyang binabasa. Ang sabi naman ay ganito. History has recorded the Inquisition, but we saw how inaccurate was its recording was. Moreover, 13th century historian Martin of Opava has included Pope Joan, a female pope who allegedly reigned in the AD 850s, in the official list of Catholic pontiffs in his work Chronicon Pontificum et Imperatorum. Yan may tumutukoy sa ginagamit naming Catholic Church founded by Christ. Straight to the point. Talagang hindi mo magigiba. Bakit? Kung may pagdududa ka sa isang history, kumuha ka ng isang world history, pagkumparahin mo. Halimbawa, ito, sinasabi dito sa history na ito, na meron daw sinasabing Pope Joan noong AD 850. Para malaman mo kung talaga bang meron Pope Joan, tingnan mo ang world history na list of popes kung meron ang Pope Joan doon. Sa taong 850, sino ba ang Pope? Silipin mo, pagkumparahin mo, kung walang Pope Joan, then may diferensya yung history yung binasa mo. But, it doesn't follow na lahat na ng history, ganyan din. Straight to the point. Ikaw talaga, Bacalares, panluloko ka talagang tao ka. Straight to the point. Palibhasa kasi, mga Sabatista, sinungaling talaga yan, buhat po nung una. Straight to the point. Maging Judaism, sinungaling. Ngayon naman, ito naman, sinungaling pa rin. Straight to the point. Gagamit ng libro Katoliko, puputulin mo, tapos iibahin mo sentido, manluloko ka talagang pastor ka.
Straight to the Tuloy natin ang point. pagbabasa. But the authenticated and verified list tells us, meron palang authenticated and verified list. Ba't hindi mo binasa yan? Straight to the point. Tells us that no woman pope ever existed. Wala talaga. Tingnan mo lahat ng list of popes. Kung meron bang mga Pope Joan doon, wala. Ibig sabihin, yung history na nagsasabi na meron daw Pope Joan, panluloko yun. But it doesn't follow na lahat ng history panluloko. Straight to the At point. wala pang historian ang noble historian na nagsabi na ang Catholic Church was not founded by Jesus Christ. Straight to the Yun ang point. reason kaya gusto ni Bacalares gibain ang dignidad ng history para maitago ang realidad na siya'y nanluloko sa mga tao. Straight to the point. Nanluloko kasi ang intention ni Bacalares tuloy natin. Tuloy natin ha. But the authenticated and verified list tells us that no woman pope ever existed. And unfortunately, Hollywood in 2010 expounded the legend of a pregnant pope in a movie, La Papesa, because people were curious and excited and built it as a true story. So marami ang mga nadenggoy doon sa Hollywood movie noong 2010 na La Papesa, akala nila true story yon. Nobody wants history to become a trash bag of unverified bad news, torn open in a howling wind. History is not a game of name and shame and verify later. No, no, no. What everyone wants to read and to spread is a truthful history, nothing less, nothing more. Ayan. Alam mo ba, Bacalares, isa sa mga ginagamit naming history, yung World Almanac and the Book of Facts. At kung sisilipin natin ang info patungkol sa aklat na ito, yan, the World Almanac and the Book of Facts. Ano nakalagay rito? Basahin natin, no? Ayan. In 2021 USA Today bestseller. Get thousands of facts at your fingertips with this essential resource: business, the arts and pop culture, science and technology, US history and government, world geography, sports, and so much more. The World Almanac is America's best-selling reference book of all time, with more than 83 million copies sold for more than 150 years. This compendium of information has been the authoritative source for school, library, business, and home. The 2002 edition of the World Almanac reviews the biggest events of 2021 and will be your go-to source for questions on any topic in the upcoming year. Praised as a treasure trove of political, economic, scientific, and educational statistics information by the Wall Street Journal, the World Almanac and the Book of Facts will answer all of your trivia needs effortlessly. Tano mo? Yan o. Ano siya? Matatawag siya na authoritative. Authoritative siya. Pagdating sa this compendium of information has been the authoritative source for school, library, business, and home. Kung babasahin natin ang World Almanac in the Book of Facts, ang Catholic Church was founded by Jesus Christ. Paano mo ngayon gigibayan yan, Bacalares? Kaya, yung ginagawa ni Bacalares na panluloko, ayaw niyang pumasok sa punto por punto kasi sasabunin siya rito. Straight to the point. Tatlong beses ko nang pinasok ang programa ni Bacalares pero siya ni isang anino man niya hindi nagpakita. Straight to Ang the sabi point. niya, bakit? Magpapalamok ba ako doon? Pwede naman pag-usapan natin. Sino gustong harapin? Mamili ka. Si Brad Tata, siya lang harapin mo. Walang makikialam. Ang dami sumubok sa punto por punto, one-on-one. Ba't ikaw takot na takot ka? Straight to the Kasi point. alam mo na ang panloloko mo at ang style mo na pandaraya sa programa mo hindi uubra sa punto por punto.
Swing to the point. Kaya ngayon, takot na takot ka. Wala na akong dapat pang patunayan sa mga Sabadista. 3 beses ko nang pinasok ang kanyang programa at 3 beses niya akong pinagmumute. Swing to the point. No, so si Bacalares talaga ang duwag pumasok sa punto por punto dahil alam niya hindi uubra ang kanyang number 1, pandaraya. Pangalawa, yung kanyang panloloko. Pangatlo, yung kanyang pagtatagalog diferensyado. Swing to the point. Diferensyado. Ilang taon ka na ba? Mula elementary hanggang college, tinuro ang Pilipino, hindi ka marunong mag-Tagalog? Swing to the Kunyari point. pa tong pastor na ito. So, ayan na. Nakita ninyo, panloloko niya. Thank you po kay Ninyo Gato na siya nag-send sa akin ng idea na yon na panloloko ni Bacalares kung saan pinutol niya, iniba niya, gigibayin niya ang lahat ng history dahil lamang sa issue ng ni Ferdinand Marcos saka ng martial law. Oy, Bacalares, ko talaga. Itigil mo na yung panloloko mo. Okay, so ganito na lang muna. Punta na po tayo sa babasahan ng ating mga comment. Okay, so tayo po magpatuloy na po sa ating pagtalakay ngayong hapon na ito. So yun po ang ebidensya na booking kasi kanina habang ako nanananghalian kumontak itong si Ninyo Gaton at nadiskubrihan niya ang isang post ni Bacalares na patungkol daw sa history. Alam mo Bacalares, kung talagang meron kang utak, hindi mo pwede kontrahin ang isang history dahil sa ibang issue ng history. Halimbawa ganito, hindi mo pwedeng kontrahin ang history about martial law tapos gagamitin mo yung history ng Crusader noong 1088. Hindi pwede yung ganun. Ha? Nagagamitin mo yung kasaysayan ng iba dahil lang sa gusto mong wag paniwalaan ng history about martial law, sasabihin mo na si Charles Darwin kasi nagturo na ang tao galing sa unggoy. Hindi pwede yun. Ganyan ha. Bacalares, sana next time naman gamit naman ng tamang logic, ng tamang utak. Paano ba gamitin ng tama? Hindi yung kontra ka lang ng kontra. Hindi naman pwede na kontrahin mo yung teka, nag-lock na naman, okay. Hindi mo pwedeng kontrahin yung isang issue ng dahil lamang sa isang issue. Halimbawa, palagay na natin yung issue patungkol kay Sharon Cuneta. Di mo siya pwedeng sabihin na huwag paniwalaan dahil sa issue doon kay Vilma Santos. Di ganun. Di ganun, no? Bacalares, utak naman pwede. Swing to the point. Huwag yung ganun na estilo na sa mga sa mga sulpot dyan na halimbawa Sabadista na gustong mag-join, gamitan niyo lang yung mga personal account ninyo, no? Wag lang yung page kasi hindi ako makapag-add ng page yung yung talagang Facebook account nyo na hindi page, i-comment nyo lang sa comment section na magjo-join kayo at kayo ay papapasukin ko sa live. Ipapasok kayo sa GC ng Straight to the Point para makapaglabas naman kayo ng inyo ng sama ng loob, no, sa mga sulpot. Okay, basa na tayo ng mga comment. Dito muna ako sa Faith and Morals. Tingnan natin yung mga comment dito. Sabi ni Freddy Mendoza Cabardo, alam na kung sino ang hari ng kasinungalingan, pastor ng SDA. Tama. Bakit galit ka lagi? Sinong galit, ha? Swing to the point. Francisco Lanosa, ang pangit naman na mag-lecture ka na wag tumaas yung boses mo.
Halimbawa, ganito. Wala pa akong nakitang pastor na ngaral na hindi tumaas ang boses. Bakit ang mga pastor ninyo during inyong worship or Sabbath worship, bakit tuwing nangangaral, wala naman nangangaral na kalma? Mababa lang yung tono. Ba't walang ganon? Bakit pag inyong pastor nangangaral talagang tumataas ang boses, parang galit na galit? Kasi alam nila na pangit ang resulta, magsasalita ka na hindi tumataas ang boses mo. Di ba? Bago nyo ako punain sa pagtaas ko ng boses, ang tawag sa akin dyan, voice acting. No? Tataas ako ng boses kung gustuhin ko. Yan kung sa tingin, wala akong nakitang pastor na kaya si Bacalaris, nung pinasok ko yun, ang tindi ng high blood nun. Napanood nyo? Ang taas ng high blood ni Bacalaris nun. Straight to the point. Pinasok ko siya, ang taas-taas ng high blood niya. Parang kumain ng lechon. Straight to the point. No. Okay, no? Nausap ko muna si Michael. No. Okay, ito naman tayo ngayon. Sabi dito ni Junel Pristine, walang Pope Joan sa panahon na yun. Hearsay lang lahat. Yun nga, walang Pope Joan. Kung halimbawa ganito, may nakita ka, halimbawa gusto mong patunayan na may mali sa Katoliko kasi may nabasa kang history na merong Pope Joan sa nabasa mo. Tingnan mo yung list of popes namin sa ibang mga libro. Kung may Pope Joan bang nakalagay doon. Kung walang Pope Joan, ibig sabihin, yung author ng naturang historyng binasa mo, sa artikulo lang na yun siya nagkamali. Bakit? Naniwala sa Marites. Hindi talaga dapat paniwalaan yung mga Marites, ano? Oh, ba, may comment dito. Ay, si Pablo natakot na ngayon makipagtalakayan sa akin. Si Pablo Acido natakot na makipagtalakayan sa akin. Alam ni Bro Jando yung pastor dahil dati siyang SDA kasamahan mo dati. Okay. Oh, alam ko yung mga technique nila. Tingnan niyo yung ginagawa ni Bacalaris. Alam ni Bacalaris na tayo mga Katoliko sa Catholic Faith Defender, gumagamit tayo ng world history para patunayang si Jesus Christ ang founder ng Roman Catholic Church. Alam niya, hindi niya kayang gibain yan eh. Alam nyo, mula noon pa man, Sabadista pa ako, hanggang ngayon, wala pa akong nakitang pastor na nakapagpatunay na hindi si Jesus Christ ang founder ng Roman Catholic Church. Bakit? Yung tumatakbo sa isip nila kasi, na yung Roman Catholic Church founded lang siya ng kung sino-sino. Tingnan mo kung ano-anong mga naiisip. Yung iba nasasabing si Emperador Justinian. Iba nasasabi naman si Emperador Constantino. Isa naman sabi naman si Bishop Ignatius. Sabi naman ng isa si Pope Gregory. Sabi naman ng isa si Pope Boniface. Sabi naman ng isa, ang daming pinagsasabi, wala talagang matinong sagot. Pero yung mga naghahanap ng paraan para sumagot, makasagot, hindi man lang magawang itanong sa aming mga Catholic Faith Defender, kung hindi si Jesus Christ ang founder ng iglesyang inaaniba namin, sino? Oh. Hindi lang magawang itanong yan kasi alam nila doon palang bundol na sila. Kita nyo? Di talaga uubra, no? Ito si Pablo Acido, takot at magipagtalakayan sa akin eh. Shout out bro JD watching from Jeddah. Uy, may si Padre. May message. Okay. Yan. So, replyan ko muna. Mayong hapon bro Jando watching from General Santos City. Si Nilo Leonor Reconalia naman is watching from Kingdom of South Arabia. Ayan, natandaan ko na. Okay. Ang mga SDA pastor, anak talaga ng demonyo. Yung mga SDA pastor.
Bakit? Tingnan mo, kokontrahin mo yung amin, pero ang ginagamit mo, ibang issue. Gumamit ka ng tamang issue. Halimbawa, meron ako nakatalakayan dati, Baptist, si James Orenciada. Sabi niya, ang Roman Catholic Church daw, mga full ito ka. O niya, ang sabi ni James Orenciada ng Baptist, ang founder daw ng Roman Catholic Church daw si Pope Gregory, date back 538 AD, sinabi niya. Dahil yun daw nakalagay sa world history niya. Ay napaisip ako, kung tama ni si Pope Gregory 538 AD ang founder ng Roman Catholic Church, paano nangyari na noong year 382, merong Pope Damaso nakapag-utos kay St. Jerome mag-compile ng Bible? Hindi naman pwedeng i-reject yung kay St. Jerome. Bakit? May Latin Vulgate. Mayroong nga mga SDA na Latin Vulgate eh. Straight to the point. Yung resulta ng utos ni Pope Damaso kay St. Jerome, 382 AD, natapos 405 AD, lumabas yung Latin Vulgate. May ebidensya, maraming SDA ngayon may hawak ng Latin Vulgate. Bakit? Bakit? Kasi talagang nag-i-exist ang Latin Vulgate. Search nyo, sino gumawa ng Latin Vulgate? St. Jerome. Sinong nag-utos? Pope Damaso. Kaya kung tama yung ginamit ni James Orenciada na si Pope Gregory ang founder doon ng Roman Catholic Church, paano niya ma-reconcile yung year 382 may Pope Damaso nakapag-utos kay St. Jerome? Amo? Ganyan ba? Nang natuklasan ko yun, sinabi ko, mali yang binabasa mo. Bakit? May prueba ako. Hindi ko kinontra yung kanyang binabasa gamit ang ibang issue. Gaya ng ginawa ni Bacalares na para hindi raw magamit yung Catholic Church founded by Christ, ginamitan ako ng Darwinian theory. Straight to the point. Hindi ganon. Ngayon, panibago na naman. Kukontrahin niya ang ating Catholic Church founded by Christ gamit ang history na ni-revise patungkol sa kay Pangulong Marcos. Straight to the point. Patungkol sa martial law. Straight to the point. Hindi ganon. Hindi ganon. Ito talaga. Mali talaga. Hintayin ko ba, meron bang dito? Meron ba ditong Pope Leo 855, Pope Benedict III, list of popes recorded in Vatican. Walang Pope Joan. True bro, nakamot nga ni Pastor Bacalares ang upaw niyang ulo. Natural, panot na yun eh. Good PM watching from Valencia City, Bukidnon. Elijah Bellarmino, more power to you, Jando. Sabi ni Ivan Boyet Domo, alam mo bro, Jando, kaya high blood sila kasi kumain ng lechon baboy sa Mountain View. Okay, sabi naman ni Leno Agnagol, regaluhan mo si Bacalares ng lechon bro, tapos pasukin mo siya sa live niya. Tapos pag na high blood, diretso tigok na. Always watching bro, JD Alabado, God bless you always. And Elijah Bellarmino, mga sulpo totoong ang tatapang-tapangan para matakot ang kadibate nila. Totoo. Tatapang-tapangan, pero hindi ko pa nasubukan ng tapang talaga ni Bacalares. Hindi ko pa nasubukan. Ni anino niya, hindi ko pa naramdaman sa punto por punto. Straight to the point. Pag SDA tatak baka konjud na bro. Tro. Magandang hapon bro Jando, watching from Tandag City, Surigao del Sur. Bro Jando, maraming mga SDA na BSED major in English. Hindi ba tinuruan si Bacalares ng grammar? Talagang hindi. Kung ako SDA teacher, tapos correction lang ko si Bacalares, mahihiya ako. Bakit? Kukontrahin ako ng buong organisasyon. Totoo yan. English teacher ako, kukontrahin ko si Bacalares, buong organisasyon ng buong simbahan ng kalaban ko. Bakit? Fanatic na eh.
Fanatic na eh. Sasabihin lang, wala kang karapatang kontrahin siya. Kalahin nyo, yung ano, yung, there. Akalain nyo, nung nasa SDF ako, kinontra ko yung pahayag nung kunwari madre na si Lily de la Peña ba yun? Lily de la Peña. Kinontra ko kasi sabi ni Lily de la Peña sa kanyang testimony, pagpunta ko sa Roma, aba, meron doon 2 Vatican. Straight to the point. Pagpunta daw niya, meron na 2 Vatican, Vatican 1 tsaka Vatican 2. Paano kaya nangyari yun? Tapos doon daw siya dinala sa Vatican 1, isa siya sa mga delegado doon. At sabi niya, magaganda ang mga delegado. At isa siya ron. Baka maganda rin siya. Oh! Tapos sinabi rin niya na doon daw sa Vatican 2, doon daw dinadala yung mga madring na pabuntisan daw ng pare. Alam nyo, sa totoo lang, lahat na kasamahan ko sa simbahan naniwala doon. Pero on the record, loko-loko lang ang maniniwala doon. Straight to the point. Bakit? Ang Vatican 1 is ecumenical council. Hindi yan building. Straight to the point. Pangalawa, ang First Vatican Council nagsimula 1869 to 1870. Ang Second Vatican Council 1963 to 1965. How come nagkasabay nag-exist yan nang pumunta yung kunwari Mading de la Peña? Straight to the point. Napakasinungaling talaga. Tingnan nyo, hindi nila ma-post sa social media yung naturang testimony. Bakit? Kasi hahabulin ng mga CFD, makitaan ng mali. Straight to the point. Yan ang reason. Hindi nila ma-post yan. Sa Facebook, sa YouTube, hindi nila ma-post yan. Bakit? Alam nilang makahanapan ng mali. Kalain mo, 2 Vatican, nagkasabay sa isang panahon. Loko-loko lang ang maniniwala dun eh. Sa totoo lang ha, loko-loko lang ang maniniwala, sinasabing de la Peña. Tapos sabi nila, may nakita raw si de la Peña daw na Santo Papa, kausap daw niya yung malaking anino na pula ang mata. Anino? May pulang mata? Ano nangyari yun? At ang Santo Papang kumakausap doon si Pope John 23rd. Paano? Tapos nung panahon yung pag-uwi niya ng Pilipinas, ang cardinal si Jaime Cardinal Sin. Hala. Bakit? Nung si Jaime Cardinal Sin ay naging cardinal, bishop pa ba ng Pope ba na Katoliko si Pope John 23rd? Kaya nga naisip ko yung Madring Lily de la Peña sinasabi nila, ang nag-testimony, nakapunta raw ng Roma. Naisip ko ano to, gumamit ng time machine? Paano niya naipagsabay sa isang panahon ang 2 Vatican Council? Yung Vatican Council, hindi building yun. Council nga eh. Council, hindi building. Oh. Yan ha. So, tingnan natin dito. Tingnan ko muna yung mga comment to naman sa kabila. Okay. Sabi dito ni Wilfredo Flores, si Babalo Bacalares, Jud na nagtaas lang ang suwang. Okay, Kevin Oliver Barreda Edrolin. Naku, si pastor na tig-ordina ng wallet. Ngayon ko lang narinig sa bibig mula ng isang pastor na ang wallet pala iniordinahan. Ang pagkakaalam ko sa Biblia, ang inuordinahan yung successor na mangaral. Yung wallet, successor ba yun?
Ewan ko na lang kung anong pumasok sa utak nito nila. Kawawa talaga na loko ni Pastor. Talagang kawawa, no? Okay, maayong hapon bro JD. Ibang sekta na naman atakihin nila. Lagi na lang Catholic. Hindi ko pa nakita SDA inatake ang doktrina ng Iglesia ni Kristong Tatag ni Manalo. Hindi ko pa nakita SDA pinamamalian ang aral ng Islam na huwag kilalaning Diyos si Kristo. Hindi pa nakita yun eh. Wala pa kung nakitang SDA inatake ang Satanism sa kanilang Baphomet. Wala akong nakitang SDA inatake yung mga Thai sa kanilang Buddha. Bakit kaya namimili lang to ng kalaban? Sabi naman dito ni Mark Villarmino, puro mali naman yan tinuturo mo. Eh kung sa tingin mo mali, subukan mo ko, pumasok ka. Sige. I-try ko lang ha. Try ko lang. Ating kung makita ko ba itong itong account ni Mark Villarmino. Try ko lang i-search. Okay, baka makakita ako. Mark Villarmino. Mark Villarmino. Wala. Bakit kaya? Baka iba yung nandito na na profile pic. Walang katulad nito sa sa personal profile, wala. Okay, try kaya natin na to. Wait lang ha. Mark Villarmino, wala talaga eh. Ba't kaya wala? Di ko tuloy maad. No? Okay, ito naman tayo ngayon kay Best Scene. Isa pa ito. Jandog Dagan. Mga loko-loko talaga. Paano ko tatakboy? Nakaupo lang naman ako. Ano ba naman ito nangyayari sa mga sabadista ngayon? Humihina ang utak. The more tumatagal, the more humihina ang kukote. Bakit kaya? Ha? Walang hiya. Marcos pala yun. O talaga, Teddy Padilla, Marcos ang tinutukoy pero pinutol ni Bacalares para sabihin, huwag kayong gumamit ng history dahil bias yan. Kaya tinutukoy pala doon na pinagbabayas, yun palang kapatungkol kay Ferdinand Marcos at saka doon kay sa martial law. Yun pala. Tingnan nyo? Anong klaseng panluloko yan? Buti na lang, tumawag kanina si Nino Gaton, pinisinta niya yung libro, yung pahina na ginamit ni Bacalares na booking natin, talagang tinago niya. Napantay nyo? Napansin nyo? Na di niya pinakita yung about sa, di man lang lumabas yung pangalan Ferdinand Marcos at saka martial law? Bakit kaya? Alam ko namang malaki ang nakukuha ng kamera. Ba't di niya pinakita yon? Yung pangalan ni Ferdinand Marcos at saka ng martial law, ba't di niya pinakita yon? Para lokohin tayo, kasimple. Kasimple lang unawain. Kaya hindi pinakita para lokohin tayo. Manluloko kasi. Sabi ko sa inyo, di ba? Oh. Sabi naman ni ito naman tayo kay Kevin Oliver Barreda Edrolen. Sabi niya ang SDA mura di ay ni og INC incomplete.
Loloy Perez bumaya mo nagiingon nako nga makigdebate siya sa personal unya dad-on niya kanang mga libro nga gibasa-basa niya sa iyang programa. Magigdebate personal? Wala pa ko kita nagigdebate na personal. Bot nimo. Bot ana niya. Magigdebate na personal. Buti pa si Israel Villaver nagkikipagdebate talaga yun eh. Matapang pa si Israel Villaver kahit INC kalaban nun, matapang si Israel Villaver. Eh Bacalares takot yan ni isa. Mayroon kayong video nakipagdebate yan sa harapan? Wala. Kunwari pa to. Kunwari. Hindi ko lulukuhin. Hindi pa wala ko nakita nakipag-public debate yan sa personal. Wala pa ko nakita. Naku, buti pa si Israel Villaver, matapang yun eh. Itong si Bacalares, naku, sangkatutak na duwag. Mga sinungaling pala mga SDA, simula umpisa. Pero, si Israel Villaver, kinawawa doon sa debate nila ni Stalwart tsaka ni RJ Seno. Kawawa doon si Israel Villaver, namiloso po na lang yung kanilang The Ministry Magazine, piniloso po na lang yung Ministry Magazine para kunwari makalusot. No? Naman, talawa na si Pastor magigdebate yung face to face. Talagang talawa na. Storya ra ng gadagana na. Very dangerous evangelist. May God open his mind. Yung paggamit ng libro katoliko, di namin yung pinagbabawal. Kaso yung puputulin mo yung ilang bahagi lang, pero yung paliwanag mo kakontra sa sentido na pinapaliwanag na naturang pahina, panloloko yan. Hindi kami kailanman gumamit ng history patungkol kay Ferdinand Marcos at saka sa martial law para sabihin niya mag-ingat kayo kasi bias yung mga writer niyan. Ang tinutukoy pala na nire-revise at binabias yung history about sa kay Ferdinand Marcos at saka sa martial law. Yung palang tinutukoy ng naturang libro na nire-revise. Hindi pala yung Catholic Church founded by Christ. Ay nako. Tingnan nyo, gaano ka-desperado si Bacalares? Kung gigibain mo yan, adabas niya ng patunay. Kung totoong si Jesus Christ ang founder ng inyong simbahan, bakit hindi siya nag-exist noong panahong 1869? Kasi nasa libro ninyo, 1817 nagsimula ang pangalan. Kung totoong si Kristo ang founder, nasaan siya noong taong 1869? Nagawa niya ba yun? Hindi niyo nagawa yun eh. Kung totoo na si Kristo ang founder ng Roman Catholic Church, nasaan siya noong 1520 bago si Magellan nakarating sa Pilipinas? Ganyan ang paggiba ng referensya. Kung totoo na ang Roman Catholic Church was founded by Jesus Christ, sino ang Santo Papa nyo noong taong 40 AD? 40 AD ha, 40 AD. Sino ang ang Santo Papa nyo nan? Alamin mo. Ha? Sino ang Santo Papa nyo niyan? Alamin mo, para malaman mo si Apostol Pedro. Tamo? Ganyan ang pagkontra ng referensya. Ganyan ang pagkontra. Kokontrahin mo siya gamit ang mga legal na pamamaraan. Hindi yung kokontrahin mo si Maria, gagamitin mo si Mario. Stanley Bacalares, kokontrahin si Maria, gagamitin si Mario.
Tapos yung issue naman ni Mario, ang layo sa issue ni Maria. Hindi ganyan yan. Gaya ng ginawa ko ba kay James Orenciada, hindi ako naniwala na hindi ako naniwala na si Pope Gregory ang founder, kasi noong taong wala pa si Pope Gregory, merong Pope Damaso na nakapag-utos kay Saint Jerome gumawa ng Latin Vulgate Bible. Ganyan ang pagkontra. Meron akong nakaharap doon sa Consolation dati, Cebu. Sinasabi niya ang Roman Catholic Church daw, nagsimula daw siya sa 17th century. Sabi ko sa kanya, totoo ba yan, bro? Sabi niya, totoo yun. Hindi ka nagkakamali doon. Sabi niya, hindi. How can you be so sure? Sabi niya, kung natududa ka sa sinasabi ko, nasa sa'yo na yun kung maniwala ka o hindi. Basta sinasabi ko talaga, totoo yun. 17th century lang simula ang Katoliko. Nang tinanong ko siya, anong reliyon ang dala ni Magellan noong 1521? Nag-atas lang ako ng ilang taon. Sabi niya, ay wala naman yan sa Biblia eh. Sabi ko naman sa kanya, bakit? Nasa Biblia ba ng Roman Catholic Church was founded 17th century? Wala rin. Ba't ka naniwala? Ka naniwala. Ganyan ang pagkontra sa isang issue. I-atras mo lang, malalaman mo totoo. Total, kumukontra ka naman sa sa pahayag namin na si Jesus Christ ang founder ng Roman Catholic Church, then maglabas ka, magpresenta ka ng isang legit na encyclopedia o legit na world history na nagsasabi the Roman Catholic Church was founded by Talpolano. Tapos may mga backup pa yan ng mga references na sumusuporta sa kanya. Eto, book number 1, sinasabi dito, Roman Catholic Church was founded by Talpolano. Baka sabihin nyo, kasinungalingan nito. Ito pa, book number 2. Si Talpolano tatag na Roman Catholic Church. O baka sabihin nyo, dalawa ito, no? Ito pa, 3. Ganyan ang pagkontra. Hindi yung kukontrahin mo na si Jesus Christ ang founder ng Katoliko gamit ang Darwinian theory. Ha? Bakit? Kasi kalokohan yun. Okay. Ito naman tayo ngayon sa pagbasa naman ng comment. Dito tayo kay Jeffrey Ann Silva, pataling o Pastor Bacalares. Pag hinulson na intawon o hinulson na laging, balatan mo na yan, bro Jando. Matanggal kaliskis. Okay, Gabriel Seth, dili dapat pangutana pastor ang name sa iyang programa kundi mangutana si pastor. Yan na nyo yung style ni Bacalares. Kung pakunwari pa niya akong binola na na ina-appreciate yung programa namin, kokopyahin daw niya. Kokopyahin niya? Paano niya kokopyahin? Magtatanong rin siya. Ano ba ang format namin sa aming programa punto por punto? Kami ang tatanungin. Hindi ba? Tapos, pag yung sagot namin, kinontra ng tatanong ay mali yan. Doon na kami magtatanong. Ba't siya kumontra? Halimbawa, sabihin niya, sinong founder ng Roman Catholic Church? Sabihin namin, Jesus Christ. Sabi niya, ay hindi. Ganun. Sino? Doon na kami magtatanong. For clarification. Akala ko ba kukupya ni Bacalares pag gumawa ng kanyang sariling butas? Ano? Sa tanda ni Bacalares, hindi marunong magtagalog. Okay. Di nyo gatong bro dyan doon, nag-private message o chat ako sa iyo pero ipakita mo bro yung sagot ni Dr. Maximiano. Okay, tingnan natin, no? Nag-private chat pala siya sa akin. Teka. Paano ko ba to nakaset sa page yung yung live ko. Okay, try ko bro ha. Try ko na silipin yung private message mo. Okay, ito tayo sa silipin ko muna yung message din ninyo gaton. Kasi siya daw ay nag-private message sa akin at silipin ko. Okay,
Silipin ko muna ha. Try ko muna silipin bro, yung message mo bro, para makita ko. Okay. Sabi dito, okay. I-forward ko to sa ano ko, isang account ko para matanggap ko dito sa kabila. Yeah, i-forward ko muna at ipakita na talagang sinungaling yan si Bacalares, ano? Okay. Eto. Atong sagot ni ito, pahitan natin. At i-download yung sinend niya. Okay, ito na. Sabi ganito. Okay. Ito sabi ni Dr. Maximiano na ginamit niya ni Bacalares na libro. Ang sabi ni Dr. Maximiano ganito. If he uses my book in his argument against the Catholic Church, then either he misquotes or takes the quotation out of context. Oh, nag-message yung author mismo ng libro kay Ninyo Gatton. Ha? Nag-message yung author mismo kay Ninyo Gatton. Ang sabi ng author mismo na si Dr. Maximiano, silipin ko muna kung sino yung author nun ha. Ang author ng naturang librong ginamit ni Bacalares na talagang pinakita niyang manluloko talaga siyang pastor. Naku, ang sarap sabihin manluloko, no? Kasi talaga nanluloko eh. Oh. Itong si Jose Mario Bautista Maximiano. Oh. Sabi ni Jose Mario Bautista Maximiano, ulitin natin. Sabi niya, if he uses my book in his argument against the Catholic Church, then either he misquotes or take the quotation out of context. Ano ang tawag nyo sa isang pastor na nagmi-misquote? Sinungaling yan. Straight to the point. Ano ang tawag nyo sa isang pastor na ginagamit ng quotation out of context? Sinungaling yan. Oh, sinungaling yan. Tamo? Eh, sinungaling ha. Hindi naman dududa dun eh. Talaga totoong sinungaling talaga yun eh. Oh, diyan yung makikita. Hindi ba? Oh. So, ano pa? At ipasilipin yung yung mga comment dito para makita ko naman mga comment. Oh, sabi ninyo gato na nag-private message o chat ako sa iyo bro. Pakita mo bro yung sagot ni Dr. Maximiano, sumagot na. And Marjorie Joyno Lopez, mga mali-mali talaga yung sulpot kagaya kagabi umalis sa RCC dahil lang sa Spanish language. Straight to the point. Isa pa yun. Umalis daw siya kasi dinidiscourage siya ng mga pare daw gumamit ng Spanish word. Eh bakit? Anong gagawin mo sa Spanish word? Eh, mga ano naman tayo dito. Maliban na lang kung nandoon ka sa Latin America. Ay, hindi ka nila anuhin doon. Tuturuan ka pa. Sabi ko sa kanya, pumunta ka na lang sana doon. Hindi nagbaptize ka. Eh ngayon nagbaptize ka, marunong ka na mag-Spanish. Nung ginamit ni Brother Wendell, yung unang Pedro, a los tales pedico mucho tiempo por boca de Noé, los spiritus las almas y por casa el purgatorio. Nang ginamit Brother Wendell, sabi ko sa kanya, i-translate mo. Hindi maka-translate. Natawa nga ako doon kagabi, talagang dinikitan ko siya doon eh. I-translate mo. Hindi maka-translate. Yabang-yabang niya kagabi na kailangan daw ituro sa mga BPO ang sa Pilipinas ang Spanish. Ikaw marunong ka Spanish?
Hindi niya matranslate. Anong ginawa niya kagabi? Nag-walk out. Straight to the point. Na-walk out siya kagabi. Mahiya siya dun. Dave Azucenas. Kining panot na bakalas, maayo ni sila mag-uban ni Pastor Butike. Kay pareho yun ni sila kabakakon. Oh, si Pastor Butike, no? Okay, si Jerome Abadinas Loket. Bakakon yun na si Bacalares, oy. Yung si Ninyo Gaton. Bujando, ayun, nabasa ko na, bro. Okay, nabasa ko na. Nandel Umilen, Bro JD, nalampaso muna naman ang mga sinungaling na SDA, mga devil advocate, ito SDA na sulpot. Kaya nga sabi ni Ellen G. White, sila ay pagayudyuro nga to sa impyerno. Sa English, shall be brought down to hell. Yan na sa kanilang libro, 70 Adventist shall be brought down to hell. Eh kung tunay na propeta si Ellen G. White, mangyayari yun na. Okay. Ito naman tayo, nagpatawa ang mga kaanib sa CCC, pawala ng bagot. Kaanib sa CCC? Meron bang kaanib sa CCC? Ay, hindi ko alam kung meron bang kaanib sa CCC. Ang alam ko lang, may nagbabasa ng CCC. Okay, Yaya Ishak. Pwede po ba magtanong kung ako po ay hindi ang... ito, mayroong ano to, talagang tanong ito. Pwede po ba magtanong kung kayo po ay hindi ang sanlibutan? Mukhang yatang mayroong grammar sa tanong, Kung kayo po ay hindi ang sanlibutan, ano ako? Alam nyo po kung sino at ano pangalan ng espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat hindi nito siya nakikita ni nakikilala man siya. Ayon mismo kay Kristo. Oy, peace be upon him tong PBUH. Ay, mukha yatang Muslim ito, Muslim ito. Kilala nyo po ito kung hindi kayo sanlibutan. Okay. Ang ibig sabihin ni Kristo na makikilala, mararamdaman mo, malalaman mong siya nga yung espiritu ng katotohanan. Pag sinabing espiritu, hindi yan tao. Baka kasi ipasok mo na naman si Muhammad dito. Straight to the point. Mahirap na, baka ipasok si Muhammad. Hindi naman si Muhammad lang tinutukoy, no? Kaya, basa tayo ulit ng comment, no? Okay, maglaban ba ang parehong tsulpot, Bro JD? Yes, maglalaban sila. Tingnan mo, INC versus SDA o absent si Tomas. Kala nyo yun? Laban ni Jose Vitilacion at saka ni Richard Thompson. Absent si Tomas. Kinawawa si Richard, si Jose Ventilacion doon. Naipit siya doon sa absent si Tomas. INC versus Saksi ni Jehovah. Meron din 'yon. Ang dating daan versus INC. Meron din 'yon. 'Di ba? Ang dating daan versus Baptist. Meron ganun, hindi ba? Normal talaga 'yun. Kung silang mga Bible alone, sila nakapagtataka, Bible alone, naglalaban-laban. Okay, ito naman, Arnie Kabasag. Burjando, yung mga sulpot, sinungaling ang mga yan. Alam ko. I know. Burjando, kaliwat sa bitin ng isday, patalikod kung umatake. Patalikod, minsan din harapan. Minsan din harapan, no? Okay. Juscoro Incarges. Good PM, bro. Watching here from my workplace, Cebu City Hall. Uy, taga Cebu City Hall pala to si ate, Juscoro. Samilita. Bro, dyan daw si Bacalaris ang bot-bot.
mapalong ang kalayo og isugba. Akalain ninyo, hindi pwede yung ginagawa ni Bacalaris na kukontrahin niya ang church founded by Christ gamit yung history ni Ferdinand Marcos at saka ng martial law. Bacalaris, pastor ka, di ba? Kung pastor ka, utak naman gamiton mo. Hindi. Okay, utak naman gamitin mo, hindi. Okay, ito naman tayo ngayon kay Preya Sage. History is not there for you to like or dislike. It is there for you to learn from it. And if it offends you, even better, because then you are less likely to repeat it. It's not yours for you to erase or destroy. Alan West. History is important. If you don't know history, it is as if you were born yesterday. Oh! Tingnan nyo, ha? Yang pinapaiwas kayo ni Bacalaris sa history, ginagawa niya kayong engot. Ha? Kapag pinapaiwas na kayo ni Bacalaris sa history, ginagawa niya kayong engot. Ha? Bakit? Ayaw niyang malaman nyo na ang SDA was founded by Ellen Goldwhite. Dahil nasa history yun eh. Nasa history yun. Ayaw niyang maniwala kayo ron. Oh. Kapag ang inyong pastor tinuruan na kayo na umiwas sa history, ginagawa na kayong engot. Sa madaling salita, ginagawa na nila kayong bobo. Tingnan nyo, sabi ng history, the greatest legacy of Spain to the Filipino people is Christianity. Eh bakit? Sino manadala ng Kristyanismo sa Pilipinas? Hindi ba mga Espanyol? O, mali ba yun? Tama yun. Strangely, this religion was Asian in origin, being founded by Jesus Christ in Palestine. Mali ba yun? Tama yun. Tama yun. Yan nga, wala pong kumukontra eh. Kukontra ni Bacalaris gamit ang Darwinian theory. Ngayon lang ako nakakita ng pastor na ganyan pala mag-isip. Tapos yung mga aliporis niya kakapi-kampi gaya ni Angelito, gumawa daw siya ng video. Akala ko kukontrahin yung sinabi ni Thayer. Ang ginawa, tinakpan ang ginawa ni Thayer, nilagay niya yung mukha, sabi niya, dyan daw, asan dyan yung 2 found? Pati si Angelito Narbay, nahawaan sa panluloko. Walain nyo. Akala ko pa naman kukontrahin yung ginawa ni Thayer. Pamamaliin niya si Thayer, ang ginawa lang, nag-edit, tinanggal yung nasa loob ng Thayer. Utak, mga sabadista, utak naman, please lang. Pinanganak kayong may utak, gamitin nyo naman yan. Oh. Sabi ni Howard Zinn, history is important. If you don't know history, it is as if you were born yesterday. And if you were born yesterday, anybody up there in a position of power can tell you anything. And you have no way of checking up on it. Tama. Kung wala kang alam sa history, yung mga taong nasa kapangyarihan, pwede kang lukuhin. At maniniwala ka naman without checking on it. Without checking. Malalaman mo. Hindi mo malalaman na na niloloko ka na kasi wala ka namang pwedeng gawang referensya. Oh. Tamo? Ano pa sabi dito? Tingnan ko muna ha. Okay. Sabi ni Martin Baker, critical voices have to care about history.
We have to care about the way in which things get controlled in the past because that's when the damage gets done. And if we don't keep that historical memory, we will allow them to do it again next time. So, kapag wala kang kaalaman sa history, parang hinayaan mo lang lukuhin ka lang kung sino. Critical voices have to care about history. We have to care about the way in which things get controlled in the past because that's when the damage gets done. And if we don't keep that historical memory, we will allow them to do it again next time. Okay, maniwala sa history? Iba naman to. Okay, history is important. If you don't know history, ito sinabi doon ni Howard Zinn. Okay, doon naman tayo kay history can come in handy. If you were born yesterday with no knowledge of the past, you might easily accept whatever the government tells you. But knowing a bit of history, while it would not absolutely prove the government was lying in a given instance, might make you skeptical, lead you to ask questions, make it more likely that you would find out the truth. Ang haba. To be ignorant of what occurred before you were born is to remain always a child. Or what is the worth of human life unless it is woven into the life of our ancestors by the records of history? By Marcus Tullius Cicero. Mata mo? Huwag kayo magpaniwala doon kay kay Bacalaris. Niloloko na kayo. Papaniwala pa kayo. Sobrang haba, hindi ko na mabasa lahat. Ang ilang founder na si E. White, wala na nila ilha pagkaluoy o kung buhi pa E. White, yuhurot na sila og sampalong. Tama. No? Ilaban jud ni Bacalaris iya church kay para naa siya power to collect and collect. Okay. Okay, tuloy tayo sa natin sa pagbabasa. John Dog, kailan naging Pope si San Pedro? Okay. Kailan naging Pope si San Pedro? Nang siya ang naging unang obispo sa Roma. Oh. Ayan ha. Kailan siya naging Pope? Nang siya ang unang naging obispo sa Roma. Sa iglesia, obispo na mamahala. Ang Pope, Bishop of Rome yan. Siya nga pala, yun, basta yun na yun. Oh. Kaya siya naging Pope, nung siya ay naging first Bishop of Rome, yun siya naging Pope. Kasi Pope means Bishop of Rome. Okay, Okay, tinanong mo sana nataranta ka. Wala. Anong nataranta? German. May video akong pinost kung saan nagtatalakayan kami. Ang nagpapakita ng extra move, si Bacalaris. Nasa post ko dito, yung talakayan naming dalawa, nakaupo lang ako, nakaganon lang ako sa mukha ko. Si Bacalaris, gumagano'n si Bacalaris, siya yung napapakita ng mga extra move. Kaya kung meron mang nataranta, German Gonzales, yun ang Pastor Bacalaris nyo. Sabi niya, pwede mangutana Brad si Danre Duma. Hello. Then Danre Duma, naririnig mo ako? Danre Duma. Hello. Oh, ba't doon bro?
Naririnig mo ako, bro? O bro, dungog na. Okay. Ano yung Bro. gusto mo? Ano yung gusto tanong mo, bro? Bakit yung ano bro, yung Catholic, pag i-search mo sa Google ay lumabas pero pag Ha, ano sa yun? Biblia wala. Ano yung tanong mo? Pag Bakit? i-search mo yung bakit yung Google ay yung ano yung church na Catholic, pag i-search mo sa Google ay lumabas pero sa Biblia wala. Bakit ang Catholic ma-search mo sa Google, sa Biblia wala? Yun ang tanong mo. Ay, ganito lang kasimple ang sagot dyan, bro. Unang-una, ang Biblia natapos siyang isulat 90 AD. Ang pagkabigay ng pangalan nangyari sa 110 AD. Sa taong 110, wala nang nagsusulat ng Biblia. 110 AD binigyan ng pangalan sa pamamagitan ni Bishop Ignatius of Antioch, ang Iglesia ng Diyos, binigyan niya ng pangalang Iglesia Katolika. Next question. Pero bakit kayo yung sabi na kayo yung tunay? Yes, Wala bro. namang verse. Yes, talagang kami ang tunay kasi yung iglesia na pinangalanan ni Bishop Ignatius ng Iglesia Katolika, yun naman ang iglesia ng Tatag ni Cristo na nakarating sa Antioquia. Next question. Kung kayo bro, pwede ba manghingi ng verse kung kayo nga? Yun na nga, bro. Ayon sa Gawaon 76, nakarating sa Antioquia ang iglesia ng Panginoon. Doon pa nga siya unang tinawag na Kristiyano. Pero hindi sinasabi ng Biblia kung sino ang mga naging obispo doon. Kaya nga kami hindi Bible alone kasi ang Biblia talagang kulang. Para malaman mo ang mga naging obispo sa Antioquia, sa iglesia ng Diyos na nasa Antioquia, i-research mo sa Google, lalabas ang mga pangalan. Una, si Apostol Pedro. Pangalawa, si Bishop Evodios. Pangatlo, si Bishop Ignatius. Yung pangatlong bishop, siya ang nagbigay ng pangalang Iglesia Katolika sa kanyang liham sa Smyrna. Oh, yun. Next question. Okay bro, thank you. So ito pa bro. Sino nga ba yung tunay? Yung Google o yung Biblia? Parehong tunay yun, kaya nga ang Biblia kulang eh. Sabi sa Biblia, Gawa 20:28, obispo mamamahala sa iglesia ng Panginoon. Pero walang sinasabi ang Biblia kung sino ang obispong namahala sa iglesia sa Antioquia. Sinabi lang na merong iglesia sa Antioquia. Pero walang binabanggit ang Biblia kung sino man ang naging obispo doon. Si Google na makapagbibigay ng sagot niyan. Kaya parehong totoo yun. Next question. Okay bro, sabi mo bro, kayo yung tunay at ano yung sa Google ay totoo. Pero bakit yung kasi yung sabi sa Bisaya na libugan bakit wala sa Biblia pero nandyan sa Google? Sino ba yung hindi tunay bro? Sinabi ko na nga, bro, sinagot ko na yan kanina. Unang tanong mo yan, sinabi ko ang Biblia natapos isulat 90 AD. Ang pagkabigay ng pangalan sa iglesia nangyari 110. Sa madaling salita, nung bigyan ng pangalan ng iglesia ng Diyos ng pangalang Iglesia Katolika, wala nang nagsusulat ng Biblia. Pero kung gusto mo talaga mabasa talaga letra por letra, doon ka sa Biblia ni Richard Baxter. Talaga nakalagay doon, they shall be one Catholic Church. Oh. Next question. Okay bro. Meron pa nga rito wait lang ha. 16, Meron pa nga rito yung annotated Bible. Ito ha. Pakita ko yung annotated Bible para may ebidensya ako na merong mga Biblia na mababasa talaga Iglesia Katolika. Ito, annotated Bible tayo. Dito tayo sa Bible. Or makita naman sa screen. Yung annotated. Asan ba yung annotated? Ito. Pakita ko. Ayan. Hop. Nasa screen ko na ba? Okay. So, nasa screen ko na. Ayan, annotated Bible. Ito sinasabi sa Matthew 16:18. Kita mo sa screen. Ito sinasabi. Sa John 10:16. My chosen people of the Jews are now my known and noted flock.
But I have other sheep also besides you, even the Gentiles, which are not of your fold, but shall have a fold of their own, a more famous church than yours. This must I ere long bring home out of the waste deserts of the world, and they shall hear the voice of my gospel, and by the power thereof they shall be united into one body of the church with you. So as Jews and Gentiles shall make up one holy Catholic church, under me their only head. Yan bro. Bro, okay. Yung Biblia bro, history yan bro o hindi? Yung Biblia, hindi lang siya history. Meron siyang prophecy, meron siyang gospel, meron din siyang mga talinghaga, mga parables. Oh, yon. Pero Bakit? hindi lahat ng history nakasulat sa Bible. Gaya ng sinabi ko kanina, hindi alam sa Bible kung sino ang mga naging obispo sa Antioquia. Hindi alam ng Bible kung paano namatay si Apostol Pedro. So sino yung sinungaling bro? Yung Biblia o yung history? Walang sinungaling. Pareho nagsasabing totoo. Sabi sa Biblia sa Kung sinungaling yung ano bro, kung sinungaling yung Biblia pero wala akong sinabi sinungaling. Teka, wala akong Next question. Bro, sa sinabi ko kanina sa Mateo 16:18. Sige, go. Sino yung iglesia na tinayo doon? Yung iglesia na tinayo doon, yun ang pinangalan ng Iglesia Katolika noong taong 110. Next question. Okay bro, yan lang bro. Thank you. Oh, yun ang mga sagot na straight to the point. Straight to the point. Okay, thank you sa iyo, brother Danry Duma. Okay bro, thank you. Okay, yun. So, hindi na covered ng ng Biblia ang lahat ng pangyayari. Sinabi ng Biblia, sa Antioquia unang tinawag na Kristiyano ang mga mananampalataya. So merong iglesia sa Antioquia. Pero walang binabanggit ang Biblia kung sino ang mga naging obispo sa Antioquia. Sino makakasagot niyan? Si Google. Eh ang tanong, kasinungalingan ba ni Google yon? Patunayan mo kasinungalingan ni Google yon. Oh, wala patunayan mo na kasinungalingan ni Google yon ng mga naging Bishop of Antioch. Bakapan mo lang mga ebidensya na hindi sila mga eto una. First Bishop of Antioch was the Apostle Peter. Duda ka? Kontra ka? Patunayan mong hindi siya. Mabigay ka ng ibang pangalan. Oh. Second Bishop of Antioch was Second Bishop of Antioch si Bishop Evodius. Kung kontra ka, patunayan mong hindi siya. Bigay ka ng ibang pangalan. Ganun ang pagkontra. Hindi yung kukontrahin mo yan gamit ang Darwinian theory ni Bacalares. No? Hindi yung kukontrahin mo yan gamit ang martial law. Ako, lipat muna ako ng microphone, okay? Ayan. Hello. Kala ko, anong nangyari? Wait lang, palaki ko na yung microphone dito. Ayan. So, yun ha. Yun ang ibig kong sabihin doon. Kapag tayo'y kumontra tayo kumontra sa bishop, sa mga sinasabing ebidensya, kontrahin mo siya ng tamang pagkontra. Hindi yung kukontrahin mo Catholic Church founded by Christ, gamitin mo lang na ang Darwinian theory, yun na. Mali yun ha, mali yun. Okay. Sa mga gusto makipagsubukan, 6:05 na pala. Sa mga gusto makipagsubukan, tawag lang kayo kung sa page ko. Kung makakatawag kayo sa page ko, tawag kayo sa page ko. Dinagdag ko siya doon sa GC para matawagan ko siya. Di pala, tumawag pala sa ibang linya. Okay, so wait lang. Okay, basa muna ako rito.
Bibo di ay dire, sabi ni Dranuj Tipuwas. Okay, no? So, nga nung, ito na, natubag na nako bro. Natubag na nako. Okay, wala nga Pilipinas sa Bible, bro. Kaya di pwede Bible alone na pagtuturo. Tama. Walang Pilipinas sa Bible. Eh, yung iba, gumagawa ng iba, makabasa ng mga pulo ng dagat, Pilipinas daw yun. Sino kayang Bible scholar na nagsabi na yung mga pulo ng dagat sa Biblia ay Pilipinas? Eh sa Esther 19, si Haring sino ba 'yon? Sinong hari na 'yon? Humihingi ng buwis sa mga pulo ng dagat. Eh kung Pilipinas 'yun, kailan nangyari na hiningan tayo ito ni Hari Xerxes? Sino ba yung hari na 'yon? Tingnan ko muna sa sa Biblia, Esther 1. Ito sabi sa Esther 1. Saan ba yun? Ito, 1 ng Esther. Haring Asuero pala. At ang Haring Asuero ay nag-atang ng buwis sa lupain at sa mga pulo ng dagat. Sabi ng iba na tuturo, yung mga pulo ng dagat Biblia, Pilipinas daw yun. kung Pilipinas yan, patunayan niya nga sa akin, once upon a time, naningil si Hari Asuero sa Pilipinas ng buwis. Walang magkikipagtalakayan dyan sa ganyang issue. Okay, alas 6:07 na po lang ako tapusin ito dahil mag-grocery po kami. Okay, hanggang dito na lamang po muna ako. Bye-bye na po sa inyo. Thank you po sa inyong panunood. Maraming salamat po.